Ang topic natin for today's video is how understanding the e-commerce equation can 20x your sales. Karamihan ng sellers, ito ang iniisip nila. Kailangan lang nila mas maraming traffic, gumamit ng mas maraming ad para tumaas ang sales sa store nila. Pero ito ang katotohanan kung alam mo ang e-commerce equation. Traffic is only one of 3 parts ng e-com equation. Kung maiintindihan mo ang simple formula na ituturo ko ngayon, you can literally increase your sales by so much. Hindi dahil gumagastos ka ng sobrang laki sa ads, pero dahil mas naiintindihan mo kung paano ba talaga gumagana ang e-commerce at kung paano mo ba talaga mapapataas ang sales mo. And honestly, this is the most fundamental and most important aspect na kailangan mong maintindihan kung gusto mong manalo sa e-commerce. 90% of sellers ay hindi pa alam ang e-commerce equation. Usually, unconsciously, nag-focus sila sa one or two aspect of the equation, whether it be ads, whether it be conversion rate. Pero sobrang bihira lang na may seller na nakakaintindi ng full equation. The visitors, the conversion rate, and the AOV. So kapag naintindihan mo yan, you are gonna perform better than 90% of sellers in Shopee and TikTok. And just so you know, hindi lang to theory. Ito ang exact strategy na ginagamit ko sa pagmamanage ng lahat ng stores ko and lahat ng stores ng mga clients namin. At kapag ginamit mo to, I promise you, makikita mo kung bakit ang ibang store ay lumilipad at ang iba ay nananatiling stuck. Let's start with ano nga ba yung e-commerce equation? Sobrang simple lang ng formula. Sales is equals to page views times conversion rate times average order value. Ito yung tatlong bagay na nagdidikta kung magkano ba talaga ang benta. Una, page views. Ito ang nagsasabi kung gaano karaming tao ang nakakakita ng store mo. Next ay ang conversion rate. Ito ang nagsasabi na sa lahat ng pumasok sa store mo, ilang percent ang bumili. And lastly, AOV or average order value. Ito yung nagsasabi na kung magkano ba ang average na ginagastos ng isang customer sa store mo. Ganun lang yan kasimple. Pero dito madalas nagkakamali ang mga sellers. Karamihan, nakafocus lang lahat sa page views. Kung iniisip nila, kailangan ko lang ng mas maraming ads, mas maraming affiliate para dumami ang pages ko at dumami ang orders ko. Pero ang problema, kung mababa ang conversion rate mo at mababa ang AOV mo, mababa pa rin ang sales mo pero sobrang laki ng spending mo. And that is the problem with prioritizing page views only. Hindi mo na ma-maximize ang perang ginagastos mo and you are leaving so much growth and potential on the table. Kaya ngayon, dito papasok ang flywheel concept. Let me show you an example kung gaano ba kalakas ang e-commerce equation. For example, sabihin natin na ang store mo ay meron ng 40,000 sales per month. Let's break it down. Meron kang 10,000 na page views, 2% na conversion rate, and 200 na AOV. Kapag minultiply mo yung lahat, doon mo makukuha ang 40,000 na sales mo. Ngayon, sabihin natin na ang goal mo ay 100,000 na sales. Karamihan, ang isipin agad Ay kailangan ko ng 25,000 na page views, kaya mabombahin nila ang ads. pero kailangan mong isipin kung gaano kalaking gastos yun. Kailangan mo doblehin or even triplehin ang current ad spend mo. And quite frankly, hindi realistic yun. Kasi gumagastos ka ng doble to get a double in sales, halos hindi ka kumikita. Kaya now, I want to show you e-commerce equation in action para makita mo firsthand ang magic. What if yung page views mo na 10,000, nagawa mo 20,000? Pero hindi ka pa doon nagtapos. Nilagyan mo rin ng effort ang conversion rate at pinataas mo yun. So from 2, naging 5 ang conversion rate mo. And lastly, yung AOV mo, ginawan mo siya ng strategy at tumaas siya from 200 to 350 pesos. 20,000 times 5% times 350 pesos. Magiging 245,000 yan. Yes, nagdoble ka ng spending, pero hindi mo iniwanan ang conversion rate at AOV. As a result, nag-5x ang sales mo habang yung spending mo ay nag-2x lang. And that is the magic of the e-commerce equation. Hindi traffic at page views ang magpapamilyon ng sales mo, but rather, it's the optimization of the conversion rate and the AOV. And kapag naintindihan mo yan, I promise you, you will reach the highest sales ever sa store mo. Actually, here's a funny story. Sobrang dami kong sellers nakakausap. Tinatanong ko sila, ano ba yung goal ninyo?
Kadalasan, ang sagot nila ay 40 to 50% increase lang. Small growth lang ang iniisip nila. Pero tuwing pinapakita ko ang e-commerce equation, doon sila nagugulat. Kasi doon nila nakikita ang potensyal ng store nila to 3x, 5x with minimal effort. And the best part, mas madali pa siya kaysa bubomba ka sa ads. Kasi once na gumalaw ang 3 levers mo ng e-commerce equation, sabay-sabay na yung magko-compound. And that is when real scaling happens. Hindi ka dapat na nagre-rely lang sa isang lever or yung page views. Ang sekreto, pagsabayin mo yung tatlo. Kahit na maliit na increase lang on each of the levers, magko-compound yan. At tuwing naiintindihan mo na to, all your moves become strategic. Hindi ka lang nanguhula, hindi ka lang gumagawa ng basta-basta, but everything becomes intentional. And since alam mo na ang e-commerce equation, mas malalaman mo kung saan ka dapat mag-i-invest, paano mo i-optimize ang store mo, paano mo makukuha ang multiply result sa mga efforts mo. Ngayon na alam na natin ang e-commerce equation, let's dive deeper naman sa bawat mga metrics. Kasi dito nakasalalay kung paano mo ba talaga siya mai-improve. First, let's start with page views. Simple lang, page views means gaano karaming tao ang bumibisita sa store mo. This is your traffic. Maraming paraan para dumami yan. There's ads, there's affiliates, there's uploading videos, going live, optimizing your SEO listing, and sobrang dami pang iba. Pero ito yung common mistake na ginagawa ng mga sellers. Lahat ng effort dito lang nakalaan. Kaya kahit na pumapasok ang customer sa store, hindi pa rin sila bumibili and maliit pa rin ang benta. Now, let's go with conversion rate. Paano nga ba natin mapapataas ang conversion rate ng store para hindi nasasayang ang traffic na pumapasok? So now, gusto kong matutunan mo kung ano nga ba ang nagpapataas or nagpapababa ng conversion rate. For example, mga videos, mga ratings and reviews, discounts sa store mo, and most importantly, a good brand. Kung pangit lang store decoration mo at wala masyadong reviews, wala agad tiwala ang customer mo, walang bibili. And lastly, ang AOV or average order value. Ito naman ang data kung magkano ang usual na ginagastos ng isang customer mo. For example, sabihin natin ang average order value mo ay 200 pesos. The higher na mapapataas mo to, the higher your sales are gonna be. Kahit na same lang ang traffic at conversion rate ng store mo. Pero ito ang tanong, paano mo nga ba ito mapapataas? Marami ring strategy dyan. Whether one ng product bundles, add-on deals, vouchers, at marami pang iba. Sobrang effective nito. Kasi instead of nag-focus ka on getting more traffic, instead, dina-maximize mo ang existing customer spend. Think about it this way. Ano ang mas madali? Mag-convince ng isang bagong buyer or i-convince ang isang taong bibili na to buy more? If I frame it like that, di ba sobrang obvious lang? It's easier to convince someone to buy more than to convince them to buy. And that is the secret to increasing your AOV. Mas mura siya, mas madali siya, and most importantly, mas effective siya. Kaya the next time na iisipin mo na I want to spend more on ads, I want you to think na ma-maximize ko na ba ang AOV ko and may potential pa ba ito? Kasi if meron, you need to focus on that first. Actually, sobrang dami pang strategy pagdating sa each aspect ng AOV, conversion rate, and page views. Pero hindi ko na iisa-isahin yan. Kasi I have a long-form video na 40 minutes kung saan step-by-step kong tinuro lahat yan. So if you want to know more, be sure to watch that video next. And I promise you, kailangan mo manood yan. Kasi this is the reality of e-commerce. The first step to scaling your store is by understanding your numbers and the e-commerce equation. Kung alam mo na yan, alam mo na rin kung ano ang bottleneck ng store mo and kung saan ka dapat nagpo-focus. Ito ang problema ng karamihan na sellers. Shiny object syndrome. Akala nila ang sagot lagi ay mas maraming ads or mas maraming product or mas maraming campaign. Pero in reality, ang problema ng store ay hindi pa maayos ang fundamentals. Kaya ang resulta, gumagastos at hindi nakukuha ang magandang resulta. Pero once you truly understand the e-commerce equation, dan mo makikita ang bigger picture. You'll know the problem of your store. Is it mababa ang traffic mo? Or mababa ang conversion rate mo? Or hindi mo na ma-maximize ang mga customers mo? And by knowing the problem,
That's when you start to create strategies to improve it. Hindi lang basta pagtakbo ng ads, but creating the right strategy and pulling the right lever at the right time. And this is exactly the formula that we use to scale brands to 8 and 9 figures. And ngayon, tinuro ko na yan sa'yo. And you can do that for your store as well. And remember guys, huwag kayong ma-overwhelmed. Kasi every video, every topic, whether it be conversion rate, AOV, and everything else, nasa channel ko rin yan. Tinuturo ko yan sa inyo lahat, step by step. Kaya panoorin nyo lang yun. Anyways, bago tayo mag-end, pag-usapan muna natin ang mga quick wins. Tingnan mo ang mga numbers mo. Ilan ba ang average visitors mo? Ilan ba ang average conversion rate mo? And ilan ba ang average AOV mo? Usually, makikita mo agad kung saan mahina ang store mo. Kailangan mo rin i-check kung pataas ba yan ng pataas every single month or pababa yan ng pababa. Kahit na stagnant lang yan. That's a problem na kailangan mong ayusin. Next, tanungin mo ang sarili mo kung saan pinakamadaling mag-improve ng 10 to 20%. Kung okay na yung traffic mo, pero mababa yung conversion mo, ibig sabihin, kailangan ang conversion rate mo ang bigyan mo ng atensyon at focus. Sabihin naman natin na mataas ang traffic mo at mataas ang conversion rate mo, pero maliit yung AOV mo. Meaning, yan yung kailangan mo gawan ng strategy. That is the way you grow and that is the way you scale. And finally, start small and take it one step at a time. The most common mistake na ginagawa ng mga sellers ay pinagsasabay-sabay nila yung tatlo. So as a result, all three, walang result na nakukuha. Kahit isang lever lang ang i-focus mo, such as increasing your AOV by 20%, malaki na agad ang impact niyan sa overall sales mo. Remember guys, baby step lang. But the effect, it's compounding. Kasi ang e-commerce equation na yan, it's telling you where you need to focus your attention the most. That way, hindi ka nagsasayang ng pera at ng oras. Anyways, that's all for today's video. Kung nagustuhan mo tong video na to, hit the like button and subscribe kasi sobrang dami ko pang ganyang video. And type 3 in the comment section if you want the e-commerce calculator that we use in our agency. By the way guys, gusto ko na rin pala kayong i-invite sa free webinar namin this coming Wednesday. Kung may natutunan ka sa video na to, mas marami ka pang matututunan sa webinar natin. If gusto mong sumali, just comment webinar sa comments and my team will reach out to you. And remember, this is completely free. Kailangan mo lang umattend. So if you're serious about growing your e-commerce store, I'll see you in the webinar. And as always, keep growing, keep learning, and I'll see you in the next video.